Ako si Staff Sergeant Eleanor Montipalco Tumala, 664053, Scout Ranger Class 39, 1982. Nung na-assign ako sa Basilan kasi yung 30 nandoon, yung taong 1977, kasi yun kasi noon, pag second class trainee ka, muti ka muna ng exam bago mag first class trainee. Sabay yun, 9 IB, 30 IB, o 45 IB. Sabay yun sila sa ng mga 5:30 inambos. Parang alam ng mga rebelde ba na may dadaan ng mga training mag-take ng exam sa Isabela, Basilan. Sabay yun ang ambos. Ang patay sa 30 IB noon, 7. Ang sa 9 IB, Siam Red. Sa yung oras na yun, mga 5:30 to 6 AM. Kasama? Hindi. Rescue na lang kami. Nag-recover na lang kami. Pagdating niya doon, wala na. Patay na sila lahat yung mga may nabuhay man. Yung parang halos ang sakay ng 6x. Basta ilan lang ang naiwan doon. Tapos kami na ang nag-recover sa mga patay. Balik sa nakatalong pa man yung mga yung inambos. Nakatalong pero pag patay, kami na lang karga balik sa 6x. Papuntang Isabela na para punerarya. So, ubos yun? Para may dalawang naiwan. Kung matandaan ko, Corporal Valencia ba yun? Kasi matagal, 1977 pa. Makarami yung sakay. Ilan 6? Isa lang ang sa 30 IB. Yung mag-take lang ng exam ang sakay doon. Yung mga second class trainee, para pag magka-take sila, pagpasado, mag-first class trainee sila bago mag-draft. Kasi may draft man noon. Kasi ganyan, pag training, diretso naman, private. Dati, pag graduate mo lang 6 months, second class trainee. After 6 months, first class trainee. Tapos, 1.5 year, pag draft ka, pag hindi ka ma-enlist, back to civilian ka. Noon. So, kahirap noon pala mas. Mahirap. Kung di ka makapasa, back to civilian ka talaga. 1977 ako sa Basilan, may man noon, monthly operation ng 30 IB. Pero, marami namang, halos araw-araw, may patay man doon. Maraming na-encounter sa 30 IB, pero nagkataon lang, di lang ako makasama sa mga, may monthly operation, kailangan may mga encounter man talaga. Hindi mangyaring walang encounter pag may operasyon. Mayroon. Oo, mayroon. Noong yung first time kong pagdating ng Basilan, dito man kami sa Pagadian City, sa Pier, kinuha kami ng LST, papuntang Manggal. Sa Manggal kasi kami nagdaki. Manggal. Pagdating doon, nahirapan pang magdak kasi may mga nakaabang pa doon ng mga putok-putok pang marinig ba sa tabi ng dakan sa baybay ng dagat. Tapos madispatch sa kami kinabukasan hanggang ilang araw. May yung 6 na kabats ko na doon yata sila aside sa tipo-tipo ba yun? Na sa batch kong yun na kasama ko sa enlist na doon masahin, 6 diretso ang namatay doon. 6 diretso. Hindi ko makalimutan kato si Suarez, Ilonggo. Para sila yun. Para bang nakadaan sila sa Kilingson. Baguhan kasi sa nandito sila sa baba. Pero sabi na nila, pag tahimik pala ang mga lugar na yun, talagang may mangyari. Totoo. Tahimik daw walang 6 yun. 6 kaagad yung kabats ko third class trainee. Mga trainee pa kami noon. Trainee pa, wala pang sakot yan. Ha? Yung third class na yan, wala pang sakot. Mayroon na.
parang noong pagka-regular ko nga, 1979, nag-private ako. Ang kinsi na 1 to 15 ko, 132 lang pesos. Then ang 16 to 31, 133 peso lang ang guwan. Lamang, 1979 yan. Kasi checky pa kasi noon eh. TW ko lang yung tawag na TW. 1980. Kalit lang. No, maliit lang pala. Ang hirap. Pero kasi private pa kasi. Yung mga, kung siguro, corporal, sa ito mga na, medyo malaki-laki na. Pero kami, bagong private eh. Ganon lang yun ang sweldo, no? 1979. Lumaki lang yun. Nag-increase lang yun ng mga 400 nung nagkudita si Unasan. Doon. Ano yung hindi mo yung pinakamahirap na area? Yung pag-assign ko ng 40IB, ang trabaho ko sa 40IB noon, purely training lang. Yung lahat ng kuan, personal sa 40IB, order man yun ni Colonel Castellano, ang battalion commander na, i-isrook lahat sila by batch. Isang beses nag-dismiss yun kami sa Tugaya diri sa parang dito pa yan, sa Lanao del Norte pa yan, sa Lanao. Yun ang doon ko naramdaman na, basila hindi ako maramdaman kasi morag parang nasay na sa tagal-tagal may monthly operation, morag dili na. Pero doon kasi, kuan lang kami, mga 5 team yata kami. Tapos, palayan man yun, mga 200 meters paakyat na. Nakita namin na ang lahat na dumaan doon sa tabi ng palayan. Doon pa yung may daan pa. Sa tingin ko, mga 100 plus yata. Armado lahat. Oh, pero walang engagement doon kasi hinantay lang namin na atake nila kami. Pero Ayaw yung putok. Hindi kami, yung kuan namin, may training director kami noon, si Lieutenant Pascua. PMA yun, Lieutenant Pascua. Huwag magpaputok. Hinayaan lang namin sila nga udumaan. Para makita kami nila. Lahat, mga high-powered ang armas nila. Pero dumaan lang. Siguro, kung inunahan namin sila, dito ko nakaramdam ng parang kinabahan ako. Wala magkakubiran kami kasi palayan man. Parang dumaan lang kami sa palayan man, mag-cross. Yan sila, dito pala sila sa kabila. Basta pinakamalayo, mga 200 meters siguro, 150 lang. 100 meters. Doon. Pero walang encounter doon ang nangyari. Wala. So, parang kasi outnumbered siguro kayo. Outnumbered dyan. Kasi sa magdaan, tinignan ko, sa mga 100 plus siguro, sila. Kayo? Mga 5 team, mga 40 plus lang. Mga 40 plus. Yan, mga pa yun, mga trainee pa yun sila kasi parang test mission nila ba. Hindi yung ang kalaban talaga dati. Yung doon sa Lanao, Muslim na yun. Muslim yan. Pati yung sa Basilan, Muslim yan. Ang isa lang rin na yun assign ako sa Bukidnon, RTG pa yun, 1983. Kasi ang patakar ni Major Yadisma noon, araw-araw, bawat team, parang parang perimeter defense mga parang dili makuan. Ang isang team namin na doon sila pumunta sa Salawagan, yung parang mga 3 kilometers na yata mula sa Quezon, Bukidnon sa Lungsod mismo. Pero yung Salawagan, may pagkabundok na yun. May mga 5 kilometers mula siguro sa Quezon, Bukidnon mismo. Ang isang team namin, pumasok sila doon sa yung bundok na yun kasi kugunan lang, walang malaking kahoy. May bahay man. Pumunta sila doon. Pagdating nila doon, may yung
tagbalay, nagluto ng malaking kaldirong kanin, pati yung isang kaldirong malaki, manok. Ay, yung manok Bisaya ba? Oh. Tinanong ni Kuan, kasi ang team leader noon, si Lieutenant Rodriguez, kanya, Scott Ranger Class 42, yata si Kuan, Lieutenant Rodriguez. Ang sabi niya, nakuan daw. Pero ako wala ko, ang sabi lang ni yung nakasama doon na, tinanong daw nila kung saan ito para saan. Ang sabi nila may tabo-tabo daw kinabukasan, ibenta daw nila doon. O to nga, siguro sila, wala sila kaya may tabo man talaga. Pero pala, kayo yun pala, may dumating na pagkagabi na mga NPA yun, nga doon sila kakain. Hindi yung kuan, may-ari ng bahay, hindi nila pinalabas. Totoo nga, pagka alas 7 ng gabi, sabi nila, kuan, yung silo sabi ayan, ang class 4 dyan sa taga Balindawa, kuan, may naka-ilaw na kinong sulo ba sa lubi? Yan, nagsuga, paingon dito, pasapakyat na sa bahay, yung may, kuan na, nagluto. Nakita nila mga halos 200 daw. Unya sila, isang team lang sila. Oh. Pero doon nila nakita na dito na kalaban na ito. Noto nagkuha na sila. Nagposisyon na sila. Ano posisyon na? Tapos mga pagdating doon na may nakita naman nila na may mga armas kasi may kuha man sila ilaw na kuan lubi dito na umpisa na ang kuan nakakuan sila ang naka advantage kita sila. Kay parang na high ground sila kasi may kuan man yung gamay kay kuan man sa encounter na yun si Lieutenant Rodriguez dito lang natamaan sa kuan ito lang isang bala lang nung encounter na yun doon namatay si kuan Lieutenant Rodriguez kasi di man siya mailabas doon sa kuan sa bahay kay marami man nakadaman sa babaguan kami nga nag-reinforce kay hindi kami nakapasok hanggang alas 3 ng madaling araw. Kinaghulilayan man ang kuan sa rami nila na rebelde. Naghulilayan sila hanggang madaling araw. Kaya naubusan si kuan, doon namatay si Lieutenant Rodriguez. Nga sila, 7 lang sila. Pero yun lang ang patay nila, isa lang. Ay, marami. Marami, oh. Kasi, nung may kuan na mga alas 5, alas 6, na-clear na nga. Pero maraming patay talaga. Pero si kuan, patay na si kuan, wala nang naubusan ng dugo na. Yun lang nang kuan namin doon sa Bukidnon, pero wala nang iba sa Bukidnon, wala na. Bukidnon yun. Quezon, Bukidnon. Quezon. Mga taong ano na yan. Kasi marami kasi dyan noon sa Quezon. Nasaan ka ng Bukidnon na 30 IB? RTG pa. RTG na. Kasi ang mother unit ko noon, 30. Pag schooling ko, na-absorb ako sa RTG, kaya naging striker kami dito sa sa Mindanao. Parang ang hirap din talaga. Hirap. Kaya lang nga, nagpasalamat rin ako na at least naka-retire ako. Kasi nung pag alis ko ng 40 IB, ang okay naman ang assignment ko. Na Manila ako, pag alis ko ng Manila, dito ako sa First Division. Nag-opisina rin ako hanggang nag-retire ako. So, medyo magaan na ang trabaho ko. Sa 8 years, mula 1989 hanggang 1997 nag-retire ako, opisina lang ako talaga. Wala na ako. Kaya, pasalamat ako na dapat pag bago kang sundalo, pag may schooling, mag-schooling ka para ma-opisina ka. Kasi kung wala ka schooling, doon ka man talaga sa field. Mag-schooling ka. Marami man akong schooling sa intelligence. Kaya nalagay ako sa intelligence sa Jito. Doon ako nag-retire. So, last na lang, Master. Ano yung one, Master? Minsan mo sa ating mga kabataan, gusto rin mag-silbi sa bayan. Sa ngayon, kasi noon, pag magsundalo, sa akin lang talaga ang ambisyon ko man yun. Sa ngayon, yung mga gustong magsundalo, pag
ang sa kanilang pagpasok medyo hindi hugot hindi wala sito wala kanang Sa puso. o hindi sa puso ang pagpasok, huwag na lang. Huwag na lang. Pero kung gusto mo magsundalo, kailangan lang na magkuhan ka lang, mag-pray ka lang, pag masundalo ka na, makapasok ka na, masayin ka kahit saan, mag-pray ka lang, huwag ka lang manakit ng tao, huwag magmataas, kasi magbayad ka sa kuhan eh. Pag marami ka nasaktan na kuhan. Kaya sa ako, mula nung nagsundalo ako, kahit sampal, kahit sitaw ka ng sigka, dito na. Ah, lakihan mo ng bote. Oo, sampal o nilakihan ko ng busis yung mga tao, hindi na nangyari sa akin. Kaya siguro, naawa ang Diyos, nagkataon na nakaretire ako. Kaya, bawat tulog ko, nagpasalamat ako na hindi ko alam na ito pala ang binigay ng hinanda ng Panginoon sa akin. Nagpasalamat talaga ako. O karoon ako, may pension ako. Okay na ako. So, masaya. Saya na. Lahat ng sakripisyo mo, May, kuan, medyo, nagbunga. nagbunga sa sakripisyo ko. Nakaupo lang ako. May matanggap ako bawat buwan. Kaya salamat sa Panginoon talaga. Sa mga bataan ngayon, mga bagong henerasyon, mga kabataan, anong may papayo mo sa kanila? Pero sa nakita ko kasi, iba na ngayon ang mga bagong henerasyon ngayon. Iba talaga. Karamihan kung papasok ba ng sundalo, marami nang nadaan lang ng mga kablastugan sa bata. Kuhan pa sila. Di pareho namin noon ba na takot sa magulang, takot sa Panginoon. Pero ngayon hindi na. Mga bata pala ngayon, wala na. Mga medyo, kung pagsundalo man sila, marami na silang nagawang mga di maganda dito sa labas pa. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Mayroon man rin kuhan. So kung may papayo ka sa kanila, ano yun? Kuhan lang. Kung magsundalo sakali man, parang i-ambisyon mo para matuman yung pangarap mo na magsundalo ka. Kaya kung hindi mo ambisyon, nadala ka lang, talagang hindi mo kaya. Hindi mo kaya sa training pala hindi na. Kaya mahirap mag-training, tapos pag graduate mo, paglabas mo, nagpaputok ka na, discharge ka, wala na.